we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, nakapaskil na ang pinal na listahan ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Dagupan City. Dito makikita ang kumpletong listahan ng mga kandidato mula sa barangay chairman, kagawad, maging SK chairman at SK kagawad. Malaking tulong ito para sa mga botante, lalo na sa mga barangay na lampas sa 100 ang kumandidato. Kahit papaano raw, maaga pa lang mapag-isipan na ang iboboto sa araw ng eleksyon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang bata na pwersahang binubuksan ang pinto ng isang tindahan sa barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Maya-maya pa dumating ang isa pang lalaki at pumasok sa pinto. Makikita ring sinadya ng mga ito na ibahin ang anggulo ng CCTV. Nasimot na mga magnanakaw ang mahigit 8,000 pisong halaga ng kita at mga paninda ng tindahan. Hindi rin nila pinatawad ang isang alkansya na iniipon ng anak ng may-ari ng tindahan. Nagsasagawa na ng investigasyon ang PNP. Samantala, aasikasuhin sana ni Wilfreda Guzman ang death certificate ng ama. Pero ang kanyang lakad na uwi sa disgrasya. Sumalpok ang minamanayong motorsiklo sa isang kotse sa National Highway ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur. Tumilapon pa ang 63 anyos na rider. Hindi na umabot sa pagamutan ng biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo at katawan. Ayon sa PNP, posibleng dahil sa matinding puyat kaya naaksidente ang ginang. Nakatakdang mag-usap ang pamilya ng biktima at driver ng kotse. Sa iba pang balita, inspeksyon sa mga boarding house sa Baguio City isinasagawa ng autoridad. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Patuloy ang malawakang inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa mga boarding house sa Baguio City. Layo nitong matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante nagbalik eskwela. 12 may-ari ng boarding house ang inisyuhan ng notice to comply ng City Health Office dahil sa paglabag sanitation code. Nadiskubre sa inspeksyon na marumi ang ilan sa palikuran ng mga boarding house. Yung iba, makita mo, madumi na talaga due to marami yatang borders, hindi niya nalinisan. So yun ang sinabi namin, you have to comply. Otherwise, kung babalikan namin, we have to recommend for possible revocation ng inyong business permit. Bukod sa maruming palikuran, nakitaan din ang ilang boarding house na naharangan ng fire exit. Kung may violations, we issue notices of violations. And then, we give them ample time, usually a week after, babalikan namin kung na-comply na nila. Positibo naman ang karamihan sa mga nagmamay-ari ng boarding house sa ginagawang paghihigpit ng LGU. Chine-check din nila man para at least naman ma-safe din yung mga estudyante, kung paano po yung mga tinitirahan nila, kung safe din, walang flood, mga ganun. Lalo na ganito, ma'am, diretso po yung ulan. Yes po, para sa akin po. For ano na din po siguro, for safety and cleanliness, ganun po. Sa ngayon, nasa halos 4,000 ang bilang ng mga establisimento kabilang ang boarding houses, dormitory, apartment at lodging houses. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Na-recover ng mga pulis ang mga labi ng 59 anyos na lalaki sa Batac City na nawala noong kasagsagan ng masamang panahon. Kinilala ang biktima na si Silvestre Barcelon Bonaobra, residente ng Barangay 18 Tabog, Batac City sa Ilocos Norte. Ilang araw na siyang pinaghahanap matapos umanong malunod sa Kiawit River sa Batac hanggang sa maanod sa Sapa ng Paway kung saan siya natagpuan. Wala naman daw nakikitang foul play ang otoridad sa pagkalunod ng biktima. Mga kapuso, maayos na panahon ang aasahan sa Northern at Central Luzon
ngayong umaga ayon sa Pag-asa. Tutukan sa report. Mga local thunderstorms o kaya'y ulang dulot ng hanging habagat ang muling mararanasan dito sa bansa ngayong Biyernes. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maayos na panahon ang aasahan ngayong umaga sa halos buong northern at central Luzon. Pero pagdating ng hapon, posible na ang pag-ulan. May mga lugar na nakakaranas ng malakas na buhos o heavy rains, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, mahinang habagat ang patuloy na nakakaapekto sa western section ng northern at central Luzon. Posible namang muli ang mga local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, kung hindi magiging maulan o maulap sa inyong lugar sa darating na linggo, dakong alas 4 ng madaling araw, maaari kayong mag-abang sa kalangitan sa September Epsilon Perseid meteor shower. Hanggang 5 bulalakaw ang posibleng makita kada oras ayon sa Pag-asa. Nagsimula pa nitong September 5 ang Epsilon Perseids at magtatagal hanggang September 21. Sa linggo po, September 10 ang tinatawag nitong peak activity. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, ramdam nyo ba na medyo malamig na tuwing madaling araw? Palatandaan yan na nasa bare months na tayo mga kapuso. At dahil dyan, maghahain kami ngayong umaga ng pampainit na sabaw. Ang ipinagmamalaking kaliskas ng dagupan. Ang sarap naman yan. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine, nakailang mangkok ka na ng kaliskas dyan? Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Live tayo ngayon dito sa Barangay Herrero Perez kung saan matitikman ang napakasarap na kaliskas ng lungsod ng Dagupan. Actually, mga kapuso, ito ho yung isa sa mga authentic dishes ng Dagupan City, ang napakasarap na kaliskas. At ngayong umaga, mga kapuso, ay ituturo ho namin sa inyo kung paano ba iluto ang kaliskas at kung ano-ano ba yung mga ingredients ng kaliskas. At syempre, mga kapuso, bago yung pagluluto, unahin natin kung ano ba yung mga sangkap ng kaliskas na actually madali lang din itong hanapin sa palengke, kaya naman kayang-kaya nyo rin itong iluto sa inyong bahay. Well, number 1, pinaka-importante sa lahat, syempre, ang laman loob ng kalabaw. Pwede rin namang laman loob ng baka, so choice nyo yun mga kapuso. Well, ito yung mga pinaka-importante na ingredients. At syempre, bukod sa laman loob ng kalabaw at ng baka, kabilang sa mga ingredients, lalo na kapag ito'y pinakuluan na, asin, para pampalasa, syempre, suka para lumambot yung laman loob at saka yung atsuwete. Dito yung mga nakikita natin ibang ingredients dito like kalamansi, dahon ng sibuyas at sili. Yan naman yung mga ilalagay natin mamaya kapag ready to eat na yung napakasarap na kaliskas. At ngayon naman mga kapuso, ngayong Friday morning, tara na atin ang simulan kung paano nga ba iluto ang napakasarap na kaliskas ng Dagupan City. So lipat lamang tayo ng pwesto. Ito na, actually ito yung pinakamatindi Ma'am, baka gusto niyo akong samahan para ma-explain Eto na, CJ. So yung laman loob, una natin yung pakukuluan dito. Aabot yan ng 3 to 4 hours. Nasa sa inyo yan mga kapuso para talagang lumambot yung laman loob ng kaliskas. And at the same time mga kapuso, ayan, lipat tayo dito, ayan. Ngayon mga kapuso, ito na yung kapag pinapakuluan na lalagyan na yan ng asin, ng suka at saka ng atsuwete. At hahayaan lamang yan na kumulo ng 3 to 4 hours. Ngayon, alamin natin kay Ma'am, ang talaga nga namang kilala nagluluto ng kaliskas dito sa lungsod ng Dagupan. Ma'am, gaano ka-importante na talagang mapakuluan ng napakatagal yung laman loob, Ma'am? Para papasok yung lasa niya, yung sabaw para masarap. Oo. Kaya po pinapakulo ng mabuti yan. Eto ma'am, binabalik-balikan yan. 24 hours na binabalik-balikan yung kaliskas dito ma'am sa Herrero Perez. Ano ba yung sikreto ma'am sa napakasarap, napakamalinamnam na lasa ho ng kaliskas? Yung karne na lang po, madam, at saka yung rekado niyang asin, betsin, aswete, suka. Yun na yun eh. Yun na yun. Para pakulo ng pakulo. Kaya ganyan na masarap yung kaliskis. At binabalik-balikan. Balikan ng customer, gano'n. Thank you so much, ma'am. Alam mo, CJ, magluluto muna kami dito. At mamaya mga kapuso ay huhusgahan na natin kung gaano nga ba kasarap ang kaliskas ng Dagupan City. Mamaya titikman natin at syempre sasamahan din natin ng kanin dahil napakasarap ng kaliskas kapag may kasamang kanin. So, magluluto muna kami dito mga kapuso. Balik sa'yo, CJ. Hihintayin ko yan, Jasmine. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sandamakmak na isdang bulinaw, pinagkaguluhan ng mga residente sa baybayin ng Santo Domingo, Albay. Sundan sa report.
gilid po yung mga hindi na kailangan lambatin. Pinagkaguluhan ng mga residente sa Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay ang sandamakmak na isda na napadpad sa kanilang baybayin. First time daw nilang makakita ng ganoong karaming isda na kung tawagin ay bulinaw. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, normal na nakakarating sa baybayin ang maliliit na isda na tinatangay ng high tide. Huwag na rin daw magtaka kapag may napadpad na dolphin at iba pang sea creature sa lugar dahil nanginginain ang mga ito ng maliliit na isda gaya ng bulinaw. Sorpresa ang hatid ng isang samahan ng LGBTQIA+ community sa mga estudyante ng Barangay Bugaan West, Laurel, Batangas. Bukod sa libreng gupit at snack, namigay din sila ng mga gamit pang eskwela. Galing ito sa kanilang kontribusyon, katuwang ang Batangas Varsitarian, Laurel LGU at isang pribadong pamilya. Ngiti at pasasalamat ang sukli ng mga batang mag-aaral na nakatanggap ng regalo. Lubos naman ang pasasalamat ng mga estudyante at magulang na nakatanggap ng libreng serbisyo at mga gamit. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA, Regional TV. Sampung taong gulang na bata mula Tuguegarao City sasabak sa Karate Championship sa Thailand. Atin siyang kilalanin sa report. Umaasa ang 10 taong gulang mula Tuguegarao City na maiuwi ang parangal sa isasagawang Open Karate Championship sa Thailand. Ngayong linggo, si Lewimar Joeng Pineda o kilala sa pangalang Owi ay kabilang sa Philippine team sa larangan ng karate. Bata po ako nagkakarate niya. Sobrang gusto ko na po magkarate since nung bata po. We're very lucky sa province po natin dito sa Cagayan. Kami po yung isa sa mga grupo na papasama po for the national team. Puspusan daw ang kanilang ginawang ensayo upang mapaghandaan ng laban. Tiwala si Coach Rebolledo na kaya ng kanyang atleta na makisabay sa international competition. Para po ma-inspire po sila kayo. Turuan ko na po sila ng mga basic kahit hindi pa po sila nakagawa. Para pagpasok po nila ng karate, alam na po nila yung mga gagawin po nila. Ibinida nila ang kagandahan ng karate sa paghubog ng ugali at pakikipagkapwa-tao ng mga atleta. Yung karate mo talaga, matututo sila sa disiplina, kung paano sumunod sa mga higher sa kanila. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Kamakailan ay nagwagi bilang Best Film sa prestigyosong Cinemalaya 2023 ang Filipino-Ilocano animated full-length film na Itimapukpukaw or in English, The Missing. Itinuturing itong breakthrough sa Filipino movie industry at para pag-usapan niyan, magkakasama natin si Direk Carl Joseph Papa. Congratulations, Direk! Naibagabigat at Direk Carl and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning. Good morning. Alright, Itimapukpukaw, The Missing in English, made history sa katatapos na Cinemalaya awarding by winning the best film. Ano ba ang natatanging kwento ng pelikulang ito, Direk? Ang Itimapukpukaw ay tungkol sa isang lalaki na walang bibig. Tapos malalaman natin as the story progresses kung bakit wala siyang bibig. Tsaka unti-unti rin mawawala yung ibang body parts niya. So, in essence, the film is about trauma and how we can recover from it. And it's an animated film. So, it's the first time for Cinemalaya to feature an animated film. Direk, bahagi ng mensahe mo during the awards night ay
gusto kong ibigay ito sa lahat ng mga Eric na inalisan ng bibig at hindi nakapagsalita. Para sa inyo to, nandito kami, nakikinig. Direk, pwede mo bang ipaliwanag ito? Kasi yung pelikula, it's about people na na nawalan ng pagkakataon magsalita or pinigilan magsalita na maikwento yung mga masamang nangyari sa kanila noong nakaraan. So sa pelikulang ito, si Eric ay inalisan siya ng kapasidad na makapagsalita at masabi sa kanyang magulang kung ano nangyari sa kanya nung kabataan niya. So kaya ako nabanggit din ng awards night na para sa kanila to kasi in a perfect world, actually hindi mag-exist tong ganitong klaseng pelikula, pero here we are, meron nakapagsulat ako ng ganito. And gusto ko ibigay sa mga victims ng trauma and sexual abuse, or hindi mo ibigay, i-dedicate sa kanila yung pagkapanalo namin sa Cinemalaya. Okay, in a way, nabigyan nyo ng freedom, nabigyan nyo ng kalayaan yung karakter doon sa istorya. Papo, na towards the end of the film, you see Eric with the help of Carlo, which is played by Gio Gahol, and his mom Rosalinda, which is played by Dolly De Leon. Si Eric kasi meron siyang malakas na support system na tinulungan siya, na sinundan siya na sa journey niya na mai-reclaim niya yung mga nawawala niyang body parts. Alright, Direk, isa kang software engineer by profession. Paano ka ba napunta sa filmmaking? Kasi ever since I was young, I really like films. Pero kasi nung kapanahonan ko nung college or high school, ang mahal ng camera. Oo. So hindi ako parang hindi ko afford na gumawa ng pelikula. So nag-foray ako sa second love ko, which is programming. So pero sabi ko, with the resources that I get from programming and so being a software engineer, itutuloy ko yung passion ko talaga, which is to tell stories. So ayun, kaya ako napadpad sa paggawa ng pelikula. Dito sa paggawa nyo ng Itim na Pukpukaw, ano yung naging inspirasyon mo para gawin ang pelikulang Filipino-Ilocano ang tema? Kaya ako siya napili na medyo parang Ilocano. So half Filipino, half Ilocano yung film. It's not entirely Ilocano and not entirely Filipino. So in a way, it's a way for me to connect to yung Ilocano roots. Kasi ang dami ko rin friends, and yun nga sa relatives ko, parang naririnig ko lang sila, tapos parang sobrang fascinated ako sa kanila. Alright, Direk Carlo, mensahe natin sa mga kabataan na may interest sa animation at filmmaking katulad mo. For mga animators na mga bata or mga aspiring animators is to push through lang. Medyo mahirap yung business na papasukin ninyo, pero kung mahal niyo siya, hindi niyo mararamdaman na trabaho siya. Parang it's just something that you have to do. And gawa lang tayo ng gawa para mas maraming pang lumabas na mga animated films from the Philippines. Okay, maraming salamat Direk Carlo, at sana ipagpatuloy nyo ang paggawa ng mga makabuluhang pelikulang Pilipino. Ingat kayo. Maraming salamat. Sa puntong ito, mga kapuso, balikan natin si Jasmine Gabriel Galban na nakatutok pa rin sa isang tindahan ng kaliskas sa lungsod ng Dagupan. Panigurado busog na to. Jasmine, baka naman! Mga kapuso, si Jay, nagbabalik pa rin tayo dito sa lungsod ng Dagupan, partikular sa Mahirero Perez. At syempre, after ng mahaba-habang lutuan, oras na para tikman ang kaliskas ng Dagupan. Malalaman natin kung talaga nga naman bang malinamnam ang kaliskas ng Dagupan. So, eto na siya. Actually, eto na. Talagang malambot yung karne, yung laman loob. So, titikman na natin. Mainit ha. Ang sarap.
malambot siya. Actually, kahit nawala yung mga dahon ng sibuyas, kalamansi, and sili, malinamnam na siya. Pero choice nyo pa rin kung gusto nyong lagyan ng additional na pampalasa. Pero syempre mga kapuso, hindi perfect ang kaliskes kung walang kanin. Kaya naman ngayong Friday morning, eto na. Syempre sa bawa. Lagyan pa ng karne. O, di ba makakadalawang subo na ako. Masarap mga kapuso. Perfect na perfect. Actually, lalo na kapag malamig yung panahon or umuulan. Pero mga kapuso, meron pong paalala ang Health Authority. Okay lang naman kumain ng laman loob like ng kaliskas. Pero kung may mga binabantayang karamdaman, like merong high blood or merong gout, merong mataasing uric acid, better na hinay-hinay lang. Dahil ang laman loob mga kapuso ay mataas sa high purine. Talagang magti-trigger yung gout ninyo kapag ka napapadalas yung pagkain. Kaya naman hinay-hinay lamang mga kapuso. CJ, itutuloy ko muna yung pagkain ko. Later na lang yung... Kaya nga mag-ingat ka sa gout mo, Jasmine. Mga kapuso, balik muna sa inyo sa studio. Nakakagutom naman. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik muli ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Dalawang katao nasawi sa pananalasa ng tropical cyclone sa Brazil. At Canadian Prime Minister Justin Trudeau dumalo sa 43rd ASEAN Summit sa Indonesia. Tunghayan sa Globalita. Sa pananalasa ng extratropical cyclone sa Brazil, 22 ang iniwan nitong nasawi dahil sa matinding ulan at pagbaha. Sa Mukum, binaha ang mga bahay matapos umapaw ang mga ilog. Bago ito, nagkaroon din ng hailstorm sa Rio Grande do Sul na sumira sa mga bahay at ari-arian. Kita rin sa aerial shot ang laki ng pinsala ng bagyo sa southern Brazil. Ilan sa mga binahang residente ay inilikas sa pamamagitan ng ambulansya at rescue helicopters. Bukod sa mga ASEAN leaders gaya ni Pangulong Bongbong Marcos, Chinese Premier Li Qiang, Japanese Prime Minister Fumio Kishida, dumalo rin sa 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Kabilang ang Canada at US sa mga bansang kasali sa Expanded ASEAN Summit. Magiging malaki ang partisipasyon ng mga malaking bansa gaya ng Canada sa usapin ng 10-dash line claim ng China na inaabangan kung tatalakayin sa ASEAN Summit. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Ipatutupad ang road closure sa Session Road sa Baguio City mula ngayong araw, September 8 hanggang September 10. Ayon sa BCPO Traffic Enforcement Unit announcement, magiging bukas sa mga sasakyan ang Upper Mabini Street going to Harrison Road. One way po yan. Bukas din ang rotonda ng Governor Park Road to Session Road at mga adjacent road. Ito ay para bigyang daan ang pagdiriwang ng 114th Charter Anniversary ng Baguio City. Netizens humanga sa work ethics ni Carla Abellana. Tunghayan sa report. Marami ang nakarelate at humanga sa work ethics ni Kapuso star Carla Abellana nang ibahagi nito sa social media kung paano siya behind the scenes. Ito ay habang nagbabasa at nagme-memorize siya ng linya para sa taping kahit na nasa bahay. Makikita rin na kumpanyo niya ang kanyang alagang aso. Si Carla ay naging bahagi ng Voltes 5 Legacy series ng GMA. Ngayon, aabangan siya sa latest teleserye ng GMA, ang Stolen Life, kasama sina Gabby Concepcion at Beauty Gonzalez. Umani ng positibong reaksyon sa mga netizen ang dedikasyon at suportang ipinakita ni Mami Maylene Alero sa kanyang anak na si Coach Tel ng The Voice Generation. Sobrang proud daw siya sa anak na malayo na raw ang narating kumpara sa dating Stel na gusto lang mag-perform.
Nagpapasalamat naman si Coach Stel sa ina dahil ito raw ang pampatanggal niya sa stress at pagod. Bumilib naman dito ang mga fans maging ang mga live studio guests. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. You can't wait until life is not hard anymore, until you decide to be happy. Mula sa isang reality show winner, Nightbird. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Friday. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.